So, hindi naman ang pagigil. So yan, another video na naman tayo. Sorry ka, break kami. Good luck! After siguro mga 7 months na ron, 9 months na rin nakakalipas. Ngayon, balik puntahan natin sa mga e-bike na nag-reply sa akin. At scheduled daw kami today. At yun, wala pang exact time. Pero late na ako. Dapat nag-reply kasi ako mga habi ko alauna. Anong oras na. Kaya kaya natin humabol. So, pasok mo natin yung intro. Kung di ka pa na-subscribe, click mo naman subscribe button at notification bell para bigyan mo rin natin. Punta friends, you could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be so ngayon, nandito tayo sa Santa Barbara. Ayun yung kanilang e-bike shop. Kung galing ka ng Pulilan, ayun yung papuntang Pulilan, papuntang Baliwag. So located sila. Kung galing ka ng Pulilan is left side sila. So yun, kanilang store. Makikita nyo may mga e-bike sila dun sa harap. So yan, hahanapin nyo lang itong Akire e-bike accessories and shop. Bali ito yung ano niya, address niya, Santa Barbara. Cellphone number just in case na gusto niyo mag-inquire. Yan, cellphone number. At yan, pati pala installations, meron sila So may mga ano sila, mekaniko. So yan, meron silang client ngayon, nag-a-assemble, meron din sila rito. Ginagawa yung isang e-bike. So yun, bagong release na naman. Fast moving talaga yung e-bike na yan. Masyadong demand. Meron sila ng mga maliit. Iba rin yung tsura, around yung kanyang headlights. Telescopic port sa harap. Tingin ko drum brake to. Tapos yung footrest, meron din sa para sa backride. Hindi siguro malopad. Merong pedal. Sa kulay nila is tatlo. Meron silang gray, white, red, meron din silang black. Yun, ano kaya uunahin natin dito? Merong malaki, may maliit, may tatluhan, may apatan. Sige, tapusin muna natin. Tayo natin ang kanilang technical support. Ano pangalan niyo, sir? JM po. JM po, nice to meet you, sir. Sir, matanong lang po, anong model tong nasa harap po natin, sir? Ito po yung ano natin, minicar. Bali, sir, dito sa minicar na to, sir, pangilang seaters po capacity na ito, sir? Ito po, ano po siya, pwede po siyang 4-seater, tapos kaya po niya ng 300 kilograms. Dito, sir, ito yung kanyang battery meter, sir, no? Battery indicator sa battery indicator, sir, ano to, sir? Ilang kilometers ba kaya na ito, sir? Sample charge po natin, sir, nag-range po siya ng 30 to 40 kilometers. Alright. Ano yung depth of charge na ito, sir? Kailan ito kailangan i-charge? Pagka mag-charge po tayo, dapat nasa 20 to 30% po bago po tayo mag-charge. Yes, sir. Tapos wag papaabuti na malulobot na kasi kahit cellphone maaaring masira. Yes. Sir, bali may additional po ako. Ano yan, sir? Ito po yung socket timer natin. Alright. Ito po, na-advise ko po sa mga may e-bike na gumamit po ng ganito para maiwasan po natin yung mga nasusunog po ng mga wire, battery, overcharge. Bali sa socket timer po natin, pa-plug nyo lang po siya dito. Okay. Tapos, set nyo lang po kung ilang oras po yung kailangan yung i-charge. Kunwari po, 4 hours. Ayan, tapos diretso outlet na po siya, tapos sa unit po natin sa e-bike. Saan po yung saksakan ng charger, sir? Bali, located po siya dito. Yan. May driver side din po. May tanong ako, sir. Kasi sa charger niyan, ilang oras at may indicator ba tayo, sir, na full charge na ba siya? Bali, sir, magbe-base po tayo sa ano natin sa charging guide po natin. Meron po tayo sa ano natin. Bali, pag bumili po tayo, may kasama po tayo yung charging guide natin. Asan yung charging guide, sir? Ito po.
Okay, sir. Sige. Bali, ito yung charging guide ni sir sa mga e-bikes. So, additional knowledge to, mga sir. So, 100% sir, ano to, sir? 66.7. Ito yung voltahe ng e-bike ba, sir? Yes po. Ito po yung pinaka-voltage po ng battery natin. Okay. So, ibig sabihin, sir, kapag naka 85% ka, sir, 4 hours ka magcha-charge. Yes po. So, sa 85%, sir, kailangan ng voltahe nun, sir, na 64.6 or 65.2 Yes po. voltage. Yun yung makikita. Apo. Pag ito, sir, sabihin 85%, 4 hours. Ngayon, kapag nakalagay, sir, is 60.3 volts na lang, yung sa mismong panel, okay, panel, 60.3 o 60.9, ibig sabihin, 6 hours kang magcha-charge. Yes po. Okay pala. Tapos, ito ang kailangang iwasan, mga sir. Umabot tayo sa 5%. Ito yung 53.2 or 54.5. Ibig sabihin, yung battery mo, hinahayaan mo lang siyang malobat. Yes po. Yes, sir, na kailangan at least paggamit natin siya, sabihin natin hindi maiiwasan, at least mga nasa 25% man lang, yung 50.56. Tama, sir, no? Yes. Para makapag-charge siya ng 8 hours. Apo. Ano yung pwede pang i-advise, sir? Tsaka additional pala po, kunwari po, after nyo po mag-charge ng e-bike, dapat pahinga nyo muna po siya kahit mga 30 minutes ganun bago nyo po i-charge. Ay, hindi ba pwede, sir, na pagka-charge ko, nari, gusto ko ng sumibat, sir. Hindi ba pwede yun? Bali ang ano po kasi doon, nai-stress po yung battery natin. Okay. Dapat po, kunwari, pagtas naman po natin mag-charge, papahinga nyo rin po ulit siya bago nyo po siya gamitin. Right. Saka yung pinakita ni sir, advisable to sa mga gumagamit ng mga e-bike. Ngayon, dahil sa tulong na ito yung mismong cut-off niya na in case na isiset mo lang siya ng 3 hours, 4 hours, o 5 hours, automatic, hindi na siya magkakarga. So ito, kung sa akin 100% legit to. Maganda to. Thank you, sir, dito, sir. Tapos, sir, dito sa kanyang handle, sa front handle niya, meron tayo dito. Sir, ano to, sir? Bali, ito po yung on and off po ng headlights niya and Headlights niya. Sige, sir, pero on and off ka natin, sir. Yun. Sabay sila, sir, ano? Tapos LED na rin yung kanyang headlights. Park lights niya. Ano na yung park lights niya. Tapos napaka-elegant. Meron din siyang roof lights. So sa roof light na yan, sir, ang kanyang LEDs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LEDs. Tapos adjustable to, sir. Yes po, adjustable din po yung height niya. Yun. Yung kanyang tail light, brake light. Mapasin niyo, mga bro. Napakaganda ng tsura niya. Para ka naka-mini na sasakyan. Kasi meron na siyang bumpers, tapos yung kanyang tail lights. Tingnan niyo, napaka-elegante tignan. Brake lights, LED na rin siya. Park light niya. Ito yung turn signal lights niya. Maganda tignan. Napaka-premium quality rin ng kanyang materyales. Yan o, lahat. Ang plastic sa kanya, ito, sir, no? Yes po, yung mga Yan. fender po natin. Yeah, yun ang mga premium qualities naman. Makikita niyo naman, pagka napasyal kayo rito, makikita niyo mga material, especially sa kanyang... Ito, sir, napapalitan ba to or naka-custom? Yes po, madalas po sa customer namin is nagpapalit lang din po sila. Pero pinapatungan po nila para po magka-serve yung ganito po. Yan. Available naman, sir, or sa labas na lang sila nagpapaayos? Available lang din po. Available naman. Yan. So, sir, meron kasi to na alam ko sa mga ibang e-bike, sir, merong sineset sila na 1, 2, 3, depende sa speed nila, sir. Ito, sir, meron din ba to, sir? Yes po. Bali, nandito po yung switch po natin ng speed selector. Meron po Ayun. siyang 1, 2, and 3. Okay. Sa 1 na to, sir, ano yung top speed nito sa 1, sir? At meron din ba siyang indicator na naka number 1 selector ka, sir? Ay, sa gauge po natin, wala po siya nung speed selector. Bali, Okay. nandito lang po siya. Alright. So, monitor mo lang kung naka 1 ka, no, or 2 or Yes 3. Ngayon, sir, ang tanong nito, sir, ano ang top speed pagdating sa 1? Sa 1 po natin, kaya po niya ng 15 to 20. Alright, mabilis na rin yun. Tapos Number sa 2, 2 sir. po natin, kaya po niya ng 20 to 30. Oh, mabilis na rin. Sa 3 po natin is 30 to 40 po siya. Yan. So, yan. Meron hanggang 40. Oh, sir, matanong ko lang. May nakita kasi ako ritong switch. Ano to, sir? Ito po yung horn button po natin to. Ang busina. Ay, malakas din pala. Ang busina, sir, saan located? Ito, sir? Ito sa may front. Oh, malakas din. Malakas din, mga bro. Ngayon, sir, ito yung kanyang hazard. Tama, sir? Yes po. Meron din siyang built-in hazard. Sa signal light niya, located yung hazard niya
bandang ito. Yan. Oh, sa side mirror niya, nandito rin yung kanyang flasher. Signal lights. So, hindi lang pala sa baba, sir. Meron din pala rito. Pero ang parts nito, sir, available naman po rito sa store ninyo. Kompleto po tayo dito sa Alright. Tapos, check natin yung ano, sir, iba pa mga button, sir. Kasi ito po yung third signals niya. Ito yung mga left and right signal lights, sir, no? Okay. So, talagang meron siyang, ano, sir, tulog, ano? Opo, Pagka meron po nag-signal talaga. light talaga. Ayun, meron din silang white. Dalawang kahon ng Red Horse, literal, no? Dalawang kahon ng Red Horse, pang grocery. Ito naman, in case may mga excess pa na groceries. Napansin ko rin, meron din siya rito sa harap. Ito pa. So, ayan o, pang travel na siya. Hindi lang pang travel, pang groceries na. May tanong ako, sir. Kasi, pag pinag-uusapan ng e-bike kasi, sir, ang sinasabi ng iba, maano daw siya, hirap daw gamitin to pagka tag-ulan. Totoo ba yun, sir? Sa e-bike to, sir, pwede ba to pagka tag-ulan? Sa motor naman po natin, safe naman po siya. Pag okay lang po siyang idaan sa bawag lang po yung talagang lubog na lubog yung area. Abutin yung mga controller. Yes, sir. So, in case ng umuulan, sir, kaya siya kasi seal type naman yung kanyang motor. Ang battery nito, sir, saan located po yung battery nito, sir? Dito po niya sa may driver seat. Driver seats. Bah, malaki yung battery niya. Ano to, sir? Battery ng truck? Ano po siya? Bali, 5 piraso po siya sa loob. Bali, 60 volts po siya na 20 amperes. Oh, 6 na battery yung pinagsama-sama. So, ayan, ganyan kalaki yung kanyang lagyanan. Pero ito, sir, na-upgrade naman yan, ano? Yes po, upgradable po siya. 38 amperes po. 38 amperes. So, mas mahaba dun sa kanina na nabanggit na kilometer eh. Bali, ang mababago po natin dun yung range po niya. Yeah, meron din siyang kasamang chargers. May tanong ako, sir. Ito bang battery na to, sir, ay maintenance free? Sa gano'ng katagal lang kayang inaabot? Yes po, maintenance free po siya. Tapos ang lifespan po natin sa battery is 2 to 3 years po. 2-3 years. So, same as sa mga motorcycles, 2-3 years siya. Pero, sir, available ba ang battery nito, sir? Yes po, madami po tayo. Yes. So, sa mga parts at piyesa. Napansin ko kasi, kaya ako napunta rito, yung mga parts at piyesa nila, kompleto. So, magsimula tayo sa throttle, signal lights, susi, motor, kompleto sila. So, wala kang iintindihin na
In case na sa kalumaan, katagalan ng paggamit natin ng e-bike o kahit anumang mga pang-service natin, kailangan talaga secure tayo na merong parts tayo na mabibili. So dito sa Akira sa tama, no? Akire po. Akire, kompleto naman pagdating sa mga parts niya. Sir, ano to? Radyo? Yes po, may radio po tayo dyan, tsaka Bluetooth. Bluetooth, so in case na gusto mo i-connect yung cellphone mo sa kanya, pwede. Yes po. Ah, nice. Device is ready to pair. Malakas din, oh. Ito yung speaker niya. Yan. Power off. So, FM, sir, no? FM FM radio. po, tsaka Bluetooth. Power Yung... on. The Bluetooth device is ready to pair. Maganda na maglagay ng SD cards, USB slot, in case may mga nakasave ka sa USB. At meron din ditong easy access packet in case sa mga barya, mga pamunas, pwede mo siya ilagay dyan. Sa gulong niya, sir, ano to? Tubeless? Yes po. Ano po siya? 10-inch na rim po natin. Tapos tubeless na rin po siya. Ngayon, sir, oh, ito yung mga nababati ko palagi. Yung mismong pito niya. Ngayon, kapag napunta tayo sa mga gas station at nagpapahangin tayo, hirap na hirap pagpahangin. Dahil ito, naka-bend na to, hindi ka na mahihirapan. Yan, sir, oh. Yung gulong nito, sir, available ba to palagi? Yes po, marami rin po tayo sa Marami tayong stock. Yan. Sa suspension niya, silipin natin yung suspension. Ayun. Sir, yung suspension nito, sir, hydraulic. At yung suspension niya, mga bro, hydraulic ang suspension niya. So, kaliwat kanan. Maganda yung suspension niya. So, yun. Hydraulic shock. Pati yan sa likod. Check natin. Hydraulic shock din sa likod. Yun yung motor niya, oh, shielded. Yung likod, ang size ng gulong niya sa likod ay 3.50 by 10 inch din siya. 10 inch, sir? Tama, no? 10 Yes, inch? po. Yes. At meron po tayo sir na extra spare tayo. Oh, so ito, sir, libre na to at may cover pa. Ayun. Saka ito pong top load natin. Meron po tayo top load. Yung top load na to, sir, ilang kilo ang kaya nito, sir? Bali, nakasukat po siya kasama na po nung sa 300 kilos po na. Alright. In case pala natag-ulan, hindi mo na pala kailangan bumili pa ng ano, ng cover. Pwede na po siya. Ditiklop na lang din. Alright. Preno, sir. Anong preno nito, sir? Disc brake or drum brake, sir? Bali, ang preno po natin is likod lang po. Okay, disc brake sa likod. Opo. Tapos dito po, wala po siya. Wala tayo dyan. Opo. So, alin dito yung ano, sir, para sa preno, sir? Yung sa disc po natin, bali ito din po siya. Okay, foot brake. Tapos ito po. Ito, sir, ano po ito, sir? Bali sa likod din po Sa siya. likod din siya. So, meron ba itong tinatawag na handbrake, sir? Yes po. In case na pa-incline yung daan, baka umatras. Bali dito naman po nakalocate yung handbrake natin sa right side ng driver side. Alright. So, ano to, sir? Quick release? Paano pag gano'n yan, sir? Ilayin nyo lang po siya ng pagando, tapos press, tapos baba. Yan. So, yun mga bro. Gandaan na ito. Compare sa ibang e-bike, sir. Kapag wala kasing handbrake, may tendency na dumusdos yung e-bike. So, sa kanya, hindi na. Meron tayong handbrake. Yes po. Yan. Ano? Yun, ito yung specs and pictures niya. Wala na akong masyadong tatanong kasi ito mga bro, ang SRP ng minicar ay 69,800. Meron silang cash, installment at home credit. In case meron kayong dagdag na katanungan, pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page at cellphone number. Alright, so kung may nagustuhan kayo sa video na to, click nyo na subscribe button at notification bell para update kayo sa susunod na mga video. Ito si Vlogger Boto PH at ito si JM at kontakin nyo lang siya in case na gusto nyo rito. Available naman mga e-bike niya. Ciao. Let's go.